Ano ba yung pinagkaiba ng lysosomes at peroxisomes? So ito yung dalawang eukaryotic organelles, no, na may mga specific na trabaho na medyo kinakalituhan natin minsan. Kapag lysosome, meron tong mga digestive enzymes. Kapag peroxisomes, meron siyang oxidative enzymes. So mula dito sa sinulat natin na first point, makikita na natin agad yung mga functions nila. For example, kapag lysosome, dahil meron siyang digestive enzyme, ang trabaho niya digestion or yung breakdown mga molecules, mga large molecules, hindi lang large molecules, pati yung mga foreign substances, and then yung mga sirang parts ng cell natin. Okay? Kapag peroxisome naman, ang trabaho niya ay breakdown pa rin ng mga toxic substances. Okay? Yun yung ginagawa nila. Now, kaya yung lysosome, tinatawag din nating garbage disposal ng cell natin. Okay? Kasi yun yung trabaho niya. Kapag peroxisome naman, ito yung nagdi-detox. Okay? Tandaan lang natin, peroxisome. Alright? Now, ano pa? Yung mga byproduct naman. Byproduct. Ang byproduct ng lysosome, yung mga simple molecules at saka yung mga monomers. No? Monomers like amino acids, yung mga monosaccharides, at saka yung mga fatty acids. Although fatty acids, hindi natin siya kinoconsider as a monomer. No? So kapag bin-breakdown na niya, yung mga large molecules into its monomers, ginagawa ng cell, nire-reuse yun. No? So, efficient yung part na yun. Kapag peroxisome naman, again, for detoxification. For example, meron tayong H2O2 or yung hydrogen peroxide. Kino-convert yan into water and oxygen. So, ito toxic. Itong dalawa, non-toxic. No? By the way, this is unbalanced. No? So, again, ito yung mga pinagkaiba ng lysosomes and peroxisomes.